Di masyadong technical pero practical na Makeup Forever Complexion Makeup Product Review on my almost 40-year-old skin. And this is my skin type. And this is my makeup archetype. Without further ado, let's begin. Priming the face with this Makeup Forever Pore Minimizing Primer. Ang liit lang nito kasi hindi pa ako ready mag-commit dun sa pinaka-malaking packaging. Ito yung itsura niya. Yan. What I love about this primer, kasi silicone type siya, pero hindi siya yung nagsiseparate kahit matagal ko tong hindi nagamit. Kikita nyo, oh, buo pa. Well blended pa lahat. Hindi talaga ako pala primer ng ganito. Kasi natatakot ako baka maglibang. Pero since andito na tayo, try na natin. Kamusta yung texture ng aking balat? Medyo nag-blur out na ba? Nawala na ba yung pores? Hindi natin alam. Mamaya malalaman natin. Meron akong dalawang options for foundation. Ayan. Meron tayong liquid at meron tayong powder. Ang totoong shade ko talaga sa Makeup Forever ay Are. This one. 1R12. Nagulat ako doon kasi medyo more on the reddish undertone daw ako. Shade match pala ako nung attendant nila nung bumili ako sa Sephora. If I'm not mistaken, sa Hong Kong ko ata ito nabili. Oo, ayan siya. And this is the shade. Yan yung kulay niya. Very malapit talaga siya ha. In fairness, ang galing nila. Na shade match nila ako ng bongga. Pero, etong aking liquid foundation ay in the shade Y315. Oo, so magkaiba sila. Medyo more on the yellow undertone ito. This one. Hoy, mag-focus ka! This was gifted to me by a friend. Thank you so much, Ninang Pam. So, ngayon, try na natin siya. Excited ako. Uy! Wow! Grabe naman ka-liquid din, no? Nakita niyo yun? As always, we're going to prep the brush, not directly on the skin, ladies and gentlemen. Wow! Grabe! Ang ganda! Andito pa lang sa kamay ko nagagandahan na ako, pero yung shade match, wait lang. Ay, ang ganda niya. Ang ganda niya, friend. Whoa! It is slightly similar to how Issy feels like. Ang ganda ng foundation! Sayang, pwede ko pa siya i-kiss sa mukha ko. Sayang eh. Ang ganda ng foundation, be. First time ko yun ng let's try one more pump. Ayan. Okay. In fairness sa pump, ang daling kontrolin na. I highly suggest that you use a brush instead of a sponge. Whoa. It has a weird smell. But the feeling is sobrang anggaan. I think I should get my right shade. Though makakalusot na tayo dito sa shade na to. Ganda ng balat ka! Ah! Yung brush na ginamit ko, kung makikita nyo, dense siya, di ba? Try natin gumamit ng flat na brush. Oh, parang mas okay siya na flat brush instead of yung mas denser na foundation brush. Oo. Hindi ko alam if it's a good thing or a bad thing. Nakakatatlong pump na ako. O baka na-absorb na nung brush ko kanina. Pero girl, wala akong nararamdamang nakalagay sa mukha ko. Ganun siya kagaang. Even though yung shade natin is more on the yellow undertone, I think it worked. Medyo okay pa naman yung shade match natin. Ngayon, yung susunod na product, lagi nyo tong nakikita. This one. The Makeup Forever na HD Skin All-in-One Face Palette. Yan yung itsura niya. Ito yung medyo mas darker na palette. I think this is the medium one, if I'm not mistaken. Basta ito yung merong ganitong klase na corrector, yung sobrang orange. Sobrang love ko to kasi it's my all-in-one product. I mean, to some, medyo hassle yung nagmi-mix and match pa ng shades or yung nagtitimpla pa. But for me, kahit sinong skin tone pwedeng gumamit nito basta alam mo paano magtimpla. Maliit na bagay yung pagtitimpla sa akin. So, I usually use itong tatlo na to, under my eyes. I'm almost 40. Hindi na gumagana sa akin yung mas lighter lang na concealer. Kailangan talaga nagko-color correct ako. As you can see, hindi ko sobrang in-erase yung darkness under my eyes kasi gusto ko mukhang natural pa rin. Sa natural na mukha ng isang tao, hindi talaga pwedeng mabura yan. Kailangan may shadow talaga dyan. Okay, anyway, magbo-blush na tayo.
Makikita nyo naman, gamit na gamit ko tong dalawa na to. So, pag-combine na lang natin siya, I'll be using etong flat brush na ginamit ko nung ako ay naglagay ng foundation. Ayun. Or pwede ang gawin natin, kuha tayo nito, tsaka to. Here. And then, gumamit nitong brush para mas seamless yung kanyang application. Etong cream blush nila, very natural looking when you apply this on your skin. Tapos, kapag magre-reapply ka on top of powder, hindi ko alam kung anong formula meron to. But, hindi siya naglilibag, hindi siya nagki-cake up, ganun ko siya kagusto. Kaya gamit na gamit siya. Ang inisip ko nga, I should get another one itong palette na to, yung maraming blush options. Mag-ipon muna ako. Medyo may kamahalan kasi siya. Ang hindi ko masyadong gamitin sa palette na to, yung highlighter nila. Kasi hindi naman ako ma-highlight. At saka hindi rin ako ma-contour. Pero gusto ko pa rin siya, just in case meron ako aayusan na mas darker yung skin tone sa akin, pwede ko ipanghalo itong mga shades na to dito sa mga foundation at saka concealer shades. So dahil dyan, gagamitin natin yung pang-highlight. Para sa inyo. For the sake of this video, hindi naman talaga ako ma-highlight kasi makintab na yung mukha ko. Ayan. May nagbago ba? Ganda! Ay, girl, ang ganda pala niya. Mag-highlight na tayo ngayon. Ang ganda naman ng highlighter na yun. We're going to set the face. Gagamitin natin itong Ultra HD Micro Finishing Loose Powder under my eyes. Translucent powder siya. Ganito yung itsura niya. Diba? Ang galing. Ngayon, konting-konti lang yung kailangan ko kasi ayoko magkaroon ng flashback na kulay puti yung under eyes natin. Basta enough lang to set yung aking concealer. Ay, napakaganda ng powder na are. Nakakatuwa. Sobrang pino nito. Ito yung pinaka-pinong loose powder na nasubukan ko. Ayan. Pretty, pretty. Ngayon, itong powder foundation na to, gamitin natin siya para sa center of my face to set. Actually, pwede naman yung loose powder lang, pero para ma-feature na rin natin to. Kasi ito talaga yung pinakagamit ko na product ni Makeup Forever, tsaka yung cream palette nila, yung face palette. Wow! There. Okay. Yan. Ganda. Wala ka pang kilay, babe. Grabe naman, sa lahat naman ng tutubuan ng pimple. Doon talaga. Seryoso ba yan? Minsan yung pimple papansin eh. Buti na lang, pwede natin siyang harangan ng konting eyebrow pencil. Tatakpan natin siya. Gawin ko kayong beauty mark yun, no? I just did my brows, tapos nagmascara na ako. Magli-lip balm na lang ako sa look na to. Para natural lang. And this is my holy grail. Sobrang ang dami ko na na-try na makeup mist or setting spray or fixing spray. Eto talaga. Ang ganda nito Makeup Forever na mist and fix na matte version. As in, hindi ko talaga tinitipid to. Para ako naligo. Ang problema ko lang dito, dahil this is the matte version, if I'm wearing something dark, feeling ko may parang maliliit na residue ng powder galing dito sa loob. Ayan, makikita niyo yung bote may puti-puti. Para may ganun siya. Magkakaganon kapag naka-black ka. Sana ngayon wala. No. Ayan! Ang ganda na makeup natin! Meron din pala ako ng Makeup Forever na Mist and Fix, yung hydrating variant. Pero mas gusto ko talaga yung matte version. Kaya yun yung ginamit natin today. Okay din pala to prep the face. Pero, ayun, nag-primer na kasi tayo. Baka umuoy na tayo ng prepping kanina. Kaya hindi ko lang ginamit. So, ayan na nga. Tapos na natin ilagay lahat ng Makeup Forever sa aking mukha. Now, let's do a wear test. 3 hours later, nandito ako ngayon sa LTO. Grabe ka init. Tapos biglang umulan. 5 hours later, grabe ka init. Ang init na kanina pagpunta ko, sobrang tutok na tutok yung araw. Tapos biglang umulan. Ang humid. Ang lapat-lapat. Ang mamikish nyo, kahit nawala na tayo lipstick kasi kumain ako kanina. Look at my blush, my skin. Sobrang gaang nito. Sobrang gaang sa face. I love how this feels. 7-hour update. Tingnan kaya. Lagkit na ako. Gusto ko na maligo. Anyway, ito yung ating makeup. Pumasa ba si Makeup Forever kay Mommy Chris? Make sure to read the caption.